Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin ang bagong challenger ni Aura. Ito si Valentin Rosales. Para sa mga hindi nakakakilala kay Valentin Rosales, siya po ay sumikat during the time po ni Christine Dacera. Isa siya sa mga naging suspect. Tapos nakulong pa siya dahil nga dun sa biglaang pagkabatay ni Christine Dacera. According to kung natatandaan ko ng tama, ito, siya daw ay namatay ng accidental, okay? Alright, so having said that mga Lods, gusto ko sanang pakinggan ng kanyang napaka-instructive, napakagandang masasabi natin na opinion about dito sa issue na to. Okay, let's go. Huwag ka magagalit pag tinawag kang him or sir dahil Bakit? hindi ka naman mukhang babae, mukha kang basketball player. Grabe naman yan. Yan, ano yan? Paano ba pagkaganyan? Kasi nga, sariling member ng LGBT, nakikipagbunong braso sa kanila. Nakikipag-verbal joust na tinatawag. So, I think kailangan natin talaga ng magandang representante ng LGBTQ community sa mga ganitong klaseng pahaya. Kasi biglaan to out of nowhere. Alam na. Talay natin. Mamo si Bronny James. Oh! Grabe ka naman. Valentin Rosales. Anong ribat niya na dyan ni Aura? Kamukha mo si? Ayoko na. Hindi na ako sasali dyan. Petty na masyado eh. Talay natin. Yan yung tinatawag na ad hominems. Diba? Wala eh. Ganun talaga. Kamukha si Bronny James. Ako, basta hindi ko wala akong sinabing ganon sa ilang content ko kay Aura. Okay, tuloy natin. At saka imagine, nag-graduate ka ng college. High school. Tapos hindi mo alam ang pronouns ng male and female. Turuan mo nga ng Ingles. At saka sa napakaganda mong veneers. Ay. Ano ba kayo? Ba't kayo nag-aaway-aaway? Tuloy natin. And kahit kailan, hindi ka naging magandang ehemplo ng kabataan. Bakit? Naalala mo yung ginawa mo na nagpapahubad ka ng pants ng lalaki. Naalala ko yun. Pag hindi mo inubad, ang susuntukan tayo. Hubarin mo hindi. Hercules mo din, no? Ano? Hubad o suntok? Pumili ka! Ay. Yung mga YouTubers na, huwag mo naman out of context yung mga mga post ko. Tuloy natin. Tapos nang hindi ginawa, hinabol mo, nakipagmaoy ka. Pati opisyal, inamok mo ng away. Well, tama naman si Valentin doon. In his opinion daw, hindi magandang ehemplo sa kabataan si Aura. Kasi nga, wala akong nasundan ko kasi yung na yun nasundan ko yung drama na yun and nag-file yung lalaki basta may final yung lalaki doon, I'm not sure kung ano, and nakita naman natin na nagwawala si si Aura doon, and yung mga celebrity friends niya talagang kung buti na nga lang may CCTV, and yung restaurant na pinag-amukan niya o yung bar na pinag-amukan niya, buti na lang linabas yung CCTV na yon kasi kawawa yung lalaki dun wala naman siyang influence and lahat niyata ng influencer friends ni Aura noon and celebrity friends dumipensa sa kanya, di ba? And syempre ako, yung iba doon, mga Facebook friends ko, naniniwala ako sa kanila. Miski ako noon, naniwala ako na talagang hindi nag-amok si Aura doon. Nung nakita yung CCTV, Hubad! Ano? Hindi ka mag-uwad?
So ano ang moral nung story na yun? Kung hindi mo kayang uminom ng ganong kadami, huwag kang uminom ng ganong kadami. Kasi nga, ang alak kasi, it inhibits your prefrontal cortex, yung decision-making part ng brain mo. So yung critical at saka logical thinking, dito nagaganap yan sa prefrontal cortex natin. So kung naka-inhibit yon or nabablock yon, GG ka, di ba? So you have to take care of yourself. You have to know kung ano yung pinapasok mo lagi sa katawan mo, di ba? I mean, pwede ka namang uminom, pwede ka naman manigarilyo, pwede ka naman mag-vape. Basta do it in moderation. Yung nangyari kay Ora kasi, hindi yata moderation yung nangyari doon. Until magmaoy, di ba? Hindi naman tama yun. Patuloy natin. Gawain ba yun ng isang babae? Ganun ba ang pag-aarte at pagkikilos ng isang babae? Kasi nga nag-identify siya as babae. Dapat kasi naman, kung mag-aastang babae ka, dapat talaga feminine. Okay, gets. So sige. I think minus the ad hominem sa simula ng Brony James. I think may point naman dito si Sir. Okay. Sir, hindi naman siya nag-identify as babae. Talaga. Hindi. Bakit? Masyado kang barumbado. Easy lang, boy! Easy lang, boy! Sir, easy lang, sir! Nakita ni Ora to sa bar, no? Diyos mo. Ano kayang gagawin dito? Papa! Tas ako, sisigaw lang ako ng suntukan. Suntukan. At dali natin. Kaya huwag kang mag-expect na tawagin ka ng ma'am or she ng mga tao dahil hindi kami ang mag-a-adjust sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo nakaka-post ng mga naka-two-piece at naka-bikini ka sa online dahil... Yan naman, I think wala kang karapatan na sabihan ng kahit sino kung ano yung gusto nilang isuot. As long as yung tao na yon is not breaking any law, you can wear what you want to wear, di ba? It's your freedom of expression. Okay, so doon, hindi ako agree sa'yo. Doon sa ibang point, okay naman. Tuloy. Ang nakakasuya at nakakaumay tingnan, ang sakit sa mata. Bakit? Pwede rin siyang yan yung problema kasi kapag nagsimula kayo magbatuhan ng ad hominem, siya din naman, pwede kanyang asarin. Pero ako, na ako dyan, kumbaga lipas na ako dyan sa era ng ad hominems na yan. Wala nang diss ngayon, di ba? Hindi na uso yon. So, debunk na uso ngayon. At saka correct argumentations. Okay, tuloy. Dahil bato-bato yung katawan mo, tapos puro ka pa sexy. Bakit? Si Biscuit sa Hunter x Hunter, di ba? Bato-bato pala eh. Alam mo naman pala eh. Bakit hindi ka gumagalang? Bakit hindi ka gumagalang sa muscles? Talay. Alam mo, kinaganda mo yan. Kala mo magandang ehemplo yan sa kabataan. No, hindi. Muscles. Mukha kang ayoko na magsalita ng masasamang words. Kaso nagsalita na siya ng simula, no? Binudburan niya na ng mga... Ay, nako. Alam mo, ang kagandahan kasi kay Valentin Rosales, talagang sobrang karakter siya. Pero, hindi siya maganda tingnan sa mata. Masakit siya sa mata. Okay, so tapos na yung video. Ano ang matututunan dito? Wala po. I think naman talaga, within the LGBTQ community, I think they have to have a representative na everyone would parang pakikinggan. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, yung mga may platforms na LGBT, yan si Ora, si Vice Ganda, na merong mga certain, I think, hindi naman si Vice Ganda, pero yung karamihan ng mga nagiging representante ng LGBT ngayon, yung may masasabi yung mga tao. Sa tingin ko, kailangan nila ng someone na yung mostly respected, kasi hindi naman lahat ng tao is irerespeto yung pagkatao mo at opinion mo dito sa social media. Pero sana kung meron kayong pinaglalaban as a community, sana ay magkaroon kayo ng iisang boses, hindi yung ganyan na tatawagin mong Brony James. Ora, wag ka magagalit pag tinawag kang him or sir dahil hindi ka naman mukhang babae, mukha kang basketball player, kamukha mo si Brony James. Alam mo, gusto kong makita si Ora at saka ito.
one-on-one with a great one. Anyway, mga kabags, mga kaibigan, yun lang po muna for today. Bukas na lang ulit. Gege mga lods.